Ganda, laki ng salamin. Hi, Ananya. Hello. Russian Sofol cake, 39 dirhams. If you want to fly, you can. Look at that. Happy birthday, Daddy Lo. Birthday, Daddy Lo. Happy birthday, Daddy Lo. Happy birthday, Daddy Lo. Happy birthday, Daddy Lo. Nito Españas. Anya. I'm just holding out this hand. Look, oh. Anya's first time in IKEA. Come Outside on, Mama's tummy. Outside Mama's tummy, yeah. Anya, Ate knows this place. Ate will tell you what's happening here. Mag-IKEA ba, Mama? Pwede. Pero matag daw to. Ha? Gutom daw to. Kaya nga eh, kakain muna. Okay. It's called a walkalator. Yan ako sa unahan niya. Ayun. Dito tayo ngayon sa may Dubai Festival City Mall. Yo, assalamualaikum mga kabayan and sa mga kababayan natin dyan ng Bicolano. Marainal daw po sa Indogabos. Hapon pa lang pala, no? So, nandito tayo ngayon sa may Dubai Festival City Mall. And today ay magse-celebrate tayo ng birthday ni Daddy Lo. Kasama natin yung buong family ngayon. Si Anya, andyan si Anya, si Mama, si Aliana. Yeah. Hello. Say hi. So cute, baby. Say hi to the video. Say hi to the video. Hello. Yan. So punta muna tayo ngayon ng IKEA kasi nagugutom na si Ate Aliana. So ayan, dito na tayo sa may entrance na IKEA. So mamaya pupunta tayo dun sa Kuya yun, Kuya restaurant ni Chef JP Anglo. So sana makita natin siya today, no? Today is Saturday pala and napakadaming tao ngayon dito sa mall. Ha? Ang daming tao ngayon dito sa may DFC. So sana makita natin si Chef mamaya. Okay? Sa mga hindi familiar, no, yung Kuya ay isang Filipino restaurant dito sa Dubai. So meron na siyang 2 branches dito sa Dubai. And yung isa ay andito sa may DFC. So meron na rin siyang mga products na nilagay actually sa loob ng IKEA. Check natin, papakita ko sa inyo yung mga products nila. And then after nun, after natin dito sa IKEA, pupunta natin yung restaurant para matry natin yung pagkain nila. And yun nga, isa-celebrate natin yung birthday ngayon ni Daddy Lo. Okay? Happy birthday, Daddy Lo! Happy birthday, Daddy. Say happy birthday, Daddy Lo! Happy birthday, Daddy Lo! Happy birthday, Daddy Lo. Happy birthday, Daddy Lo! Akit tayo dun sa taas para sa IKEA. Ayun, nandito na tayo sa may first floor. Ay, nag-aayos sila. Okay? So, punta muna daw tayo sa may food section. Kayo na, no? Nagugutom na si Ate Ana eh. Ano, baby? Say hi. Nagugutom na siya. Can I talk to you guys? Maantok ng baby. Maantok. Maantok na daw si baby, so she's sleepy na. Ayan, nandito tayo ngayon sa loob ng parang restaurant siya, no? Sa IKEA. Ayan, kakain muna tayo. Sayang hindi namin nakita yung mascot kanina bago kami umakyat. Ayan, no? Namimigay ng balloons. So dito tayo galing kanina, no? Umakyat lang tayong ganyan, tapos dumaan tayo dito. Ayan, ayan. Dito na tayo sa may food court ng IKEA. Okay?
Order muna tayo. Ayan, so andito pa din tayo ngayon sa loob ng IKEA, no? And naka 15% off sila on everything, including Swedish food market from October 3 to 12. Ano ba ngayon? October 11, so may 1 day na lang. For sure, kapag ka napanood nyo yung video na to, ano na yan, tapos na. Kasi late tayong mag-upload ng mga videos natin. October 11 na pa lang eh. Hanggang ngayon na. Hanggang 12 na lang, hanggang tomorrow na lang. Ma-upload mo na yung gabi. Yan na hindi natin mapapangako, no? Kung ma-upload natin ngayon to. Gaganda ng mga ano, sofas. Say hi to Anya. Anya, tulog na tulog. Ganda talaga ng IKEA, ano? Yung mga products nila. Gaganda. Kulang lang talaga tayo ng budget. budget please. Yan, and ito naman yung isa sa mga design na gusto natin, no, kapag ka nagkaroon na tayo ng sariling bahay natin sa Pilipinas. Ganda, laki ng salamin. Hi Ananya. gising na ikaw. Hello. Uy, ganda. Sila mama. Duling-duling man yan. Ate. Yay! Andito pa din kami ngayon sa loob na IKEA. Malapit na tayo matapos, no? And tulog pa din si Ananya. Borlogs. Yan. Andito na tayo sa may mga lights eh. Then after nito, alam ko ano na, check out counter na tayo, ano? Yan. So sana ma-upload natin itong mas maaga, pero yun, sayang 15% off ngayon sa lahat ng mga items nila. Dito yan sa IKEA DFC Mall. Ananya. Malapit na mag-Christmas. Oh, you got a candy? Yeah. Thank I you. got them. Nice. Malapit na tayo sa checkout counters. And ayan, Christmas na dito sa IKEA. Mga Christmas tree na dito. So magkano nga ba ang Christmas tree dito sa IKEA? Ayan, 159 dirhams. Pero yung Christmas tree lang yan, hindi kasama yung mga balls. Okay? Nice. Sana naman kaya ako dadalhin ng magulang ko. Wala naman kaming pera. Pero kanina pa kami lakad ng lakad. Hindi ba sila napapagod? Anyways, nandito po tayo ngayon sa may H&M. So galing tayo kanina doon sa may Zara. Kaso walang sale eh. Gahanap kami ng sale para dito kay Pachi.
Okay, so nandito na kami. Papunta na kami. Wala pa pala kami doon, no? So, papunta na kami ngayon ng Market Island. Ayan, the Market Island. And gising na ang ating prinsesa. Pachichay. Gising na siya. Okay. Ayan, so ito yung the Market Island. Tapos dyan natin makikita yung Kuya Restaurant, no? Ayan, finally nandito na tayo sa may Kuya. Ang ganda, no? Kuya Filipino Eatery. Sige. So, meron silang appetizer, drinks, desserts, noodles, chicken dish, beef dish, and vegetable dishes. Asing lang. Cut. Ayan si Chef. Kaso nasa Pilipinas daw siya ngayon. Sayang. Nakadol. One. Itang talong, halo-halo. Okay, try natin ako. Wala naman, di ba? Kaldereta na lang. Tapos yung kanin, 4 muna o 5 na? 5 na. So guys, ito malapit siya sa Noti Pizza, harap ng Urban Damaka Restaurant. Okay. Huwag niyong kalimutan ang Kuya. Yan na lang po. Russian Sofol Cake, 39 dirhams. Dine-in. Dito tayo ngayon sa may Cheese Farm Restaurant. Okay. Ang daming kabayan dito, no? Tapos, ito yung in-order natin. Sis. Oo nga, ang lambot eh. Lambot. Salamat po ate. Cake. Naghanap lang tayo ng cake. Kahit na ano lang, 1 peraso para lang sa birthday ni Papsi. Gusto mo ba? Ito naman na. Okay. Try natin na mamaya. Check on the lobsters. Yan o. Ang lalaki. Ang lalaki. Look. He believes he can fly, and he can. And he did. If he wants to fly, he can. Look at that boy. He believes he can He's fly, but running. he Look, swim. he's a runner. Sabi. Magkano kayang order nito? So itong food court na to, no, yung the marketplace, Market Island, sorry. So yung the Market Island, hindi siya regular na food court, no? Halos lahat ng naandito mukhang mayayaman. Mukhang tayo lang yung ano, yung alam mo na. Hirap sa buhay. Hachi, ano na itsura mo? Ay. Papa? Objects and mirrors are hungrier than that. Really? Look at Pachi. Yeah. Hungry? Ananya. Why naman you're crying, ha? Ay. Sino na ba? Kunin natin yung ating in-order.
Masarap yung kaldereta. Malambot yung baka, no? Saka yung sauce niya, sarap. Tapos yung chicken, panalo. Yan na, what's your rating? 10 out of 10. 10 out You of guys 10. want a bite? Oh yeah, she does a phone. Sarap. Ano to? Garlic chicken? Garlic chicken. Garlic chicken and caldereta. Guys, Kain. Harap? Crispy yung balat. Tapos sobrang lambot nung nasa loob. Tapos yung gravy niya, panalo din. Kasi ano din siya, may lasa din siya. Iba talaga yung pag mga recipe ng mga chef, no? Na parang nale-level up yung mga pagkain. Kapag chef yung nag-formula ng mga ingredients. Harap? Masungit yung stuff. Fake news yung number 1, yung masungit yung stuff. So, baguhin natin yung statement. Hindi naman siya fake news, okay? Based sa experience namin, siguro sa approach na lang din, no? Minsan kasi nagkakaroon ng problema sa approach kung paano nyo sila kausapin. I mean, in general, paano nyo kausapin yung ibang tao. And then, ano lang din, huwag naman masyadong negative yung mga comment na kapag ka nagko-comment tayo, lalo na sa social media. Kasi may mga time din syempre na pagod na yung staff, ganyan. Pero based sa experience namin, mababait sila, okay? Mababait sila, approachable, and yun, considerate, plus masarap yung pagkain. Alam mo yun, pagka mabait kasi yung, pagka masaya yung staff, masaya yung nagluluto, masarap din yung pagkain na isa-serve sa inyo. So, kung ikaw ay rude, no? Kahit na ikaw pa, sabihin natin na, the customer is always right, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ganun yun. And hindi yun parang hindi ka binibigyan ng rights para siraan sila sa lalo na sa social media. Kasi malaking effect yung magbigay ka ng bad comment or bad information about sa isang establishment, no? Lalo na dito sa Dubai. So, kung may problem kayo, no, with the staff, especially sa staffs, yan, pwede niyong i-approach yung manager, supervisor, or kung sino man na pwedeng kausapin doon para at least ma-address yung issue and mag-guide yung staff na nagkamali. Or guys, napakahirap po mag-put up ng business. Isipin natin yan, ha. Napakahirap mag-put up ng business lalo na dito sa ibang bansa. Dito sa Dubai, magkano yung nilalaan nilang capital and yung time para lang magkaroon ng sarili nilang business dito sa ibang bansa. Adala kasi nila yung pangalan ng Pilipinas. So, katulad yan, di ba? Filipino eatery. Yun yung kuya. Yun yung tagline nila. Kung lalabas ka kasi ng negative statement about doon or kahit hindi sa kanila, himawa na lang, no, sa night market. both soda. Ayan. So, syempre, parang ano yan parang domino effect yan. Magkakaroon ng effect yan sa ibang tao na gusto sanang subukan, gusto sanang mag-try nung kanilang product, yung kanilang food na siniserve. Pero dahil nga nabasa na yung iyong negative comment, no, mas nagkakaroon syempre ng domino effect yun. Nauunahan na agad in advance na hindi na ako magta-try dyan kasi nga masasaya yung pera ko, hindi na ako magta-try dyan kasi masusungit pala yung mga empleyado. Pero yun nga ay ano naman yun, valid yun kasi experience nyo yun. Pero ang ibig ko sabihin is wag naman tayo basta-basta lang maglabas ng statement natin ng ganun. Lalo na sa social media. Isipin din natin yung maapektuhan ng statement na ginawa natin. Hindi lang yung may-ari ng business, kundi syempre yung mga katulad nating kabayan na nagtatrabaho dito sa Dubai. Di ba? Ang minsan kasi parang ang hirap i-please ng mga Pinoy ngayon dahil nga ang bilis na nila mag-judge, ang bilis na maglabas ng statement lalo sa social media. So,
Yun, sana medyo iwasan natin yung mga ganong klaseng crab mentality. O, nangahata ka kasi ng pababae. If we want to support yung mga Filipino products, Filipino restaurants, yung mga Filipino businessman dito, lalo na sa abroad, no? Support them, wala namang problema eh. Pero it doesn't mean na you have the right na siraan ka agad sila, lalo na social media. Sayang kasi, sayang talaga yung mga effort na binibigay nila. And syempre sinusubukan nila na makilala din tayo ng ibang mga lahi. Yung product na siniserve nila, yung product na pinagmamalaki nila, gusto nila masubukan din ng mga ibang lahi. So, support them na lang. Para sa amin, sulit yung pagpunta namin ngayon. Para sa amin, sulit yung experience namin dito sa Korea.